Good morning, students! Good morning, ma'am! Pwede ba magsitayo para sa aming panalangin? In the name of the Father, The Son, Holy Spirit, Amen. Angel of God, My guardian here, no mishap can meet me here. However this day, the at my side, light and guide, rule and guard. Amen. Okay, bago kayo magsiupo, maaari ba pakipulutin ang mga pito sa inyong kanalan? Ilan yung upuan at pakialis ang inyong upuan? Tapos na ba mga bata? Oo! Okay, take your seat. Muli, good morning, grade 3 students. Good morning, ma'am. Okay, magpapakilala muna ako. Ako si Ma'am Abigail Atienza, or maaari niyo akong tawagin sa pangalang Ma'am Abi. Ano nga ulit ang aking pangalan? Ma'am Abi. Yan, makusay. Ngayon mga bata, aalamin ko kung sino ang liban at diliban sa aking klase. Maaari bang tumingin sa inyong kaliwa? Sa inyong kanan? Sa inyong likuran? May liban ba sa inyong klase? Wala po! Makusay, nababatong ko. Nice nyo matuto sa araw ito. Ngayon mga bata, para mas maging maganda ang ating talakayan, mas maging maayos, meron ako hinhandang limang classroom rules or alipupuin. Maaari ba magbasa ng una? Be kind to everyone. Ayan. Gusto ko kapag papasok kayo sa ating paaralan, ay lagi maging mabuti sa inyong kapwa. Okay, spread smile. Sa dito, spread smile. Maging mabuti. Gumamit ng magaganda salita para hindi ma-open ang iyong mga kaklase. Pangalawa, listen when others speak. Ayan, mapusan. Dapat, kapag magsasalita, hindi sabay-sabay. Patapusin ang isa kapag nagsasalita dahil sinasabi dito na everyone, voice matters. Pangatlo, raise your hand. Yan. Kapag nagsasagot, maaari taas ng mga kanang kamay para hindi tayo sabay nagsasalita. Pang-apat, be safe and respectful. Ayan. Para mas maging maganda o maayos ang ating pag-aaral sa ating paaralan, dapat lagi tayo ligtas at matuto rumispeto ng ating kapwa at ng ating mga teacher. Ang takpak ulit, follow direction. So yun, para mas maging maganda ang ating talakayan, kailangan lagi nakikinig kay teacher, lagi sumusunod kung ano ang sasabihin para mas maganda ang flow ng ating talakayan. Kaya naman mga bata, meron pa nakakaalala sa pinag-aralan natin noong nakaraang araw? Ayan, mukhang nakalimutan nyo na. Ang pinag-aralan natin noong nakaraang araw ay patungkol sa non-living things and non-living things. Tungkol na saan ang pinag-aralan natin noong nakaraang araw? Living and non-living things. Yan, makusay. Ngayon, dahil nababalik kung gusto nyo nang matuto, meron natin itong inhandang palaro. Gusto nyo bang maglaro? Ayan. Ang laro ito ay tinatawag na fix the puzzle. So, ang mechanics na ating laro ay igugrupo kayo sa dalawang grupo. This is group 1 and this will be the group 2. Ngayon, meron naman itong isang battle kung saan i-flip nyo ito. Kung sino ang unang makakapagpatayo ng battle na to, ay siya ang maaaring makapagbuo ng puzzle. At kung sino ang unang makakatapos na makapagbuo ng puzzle, ay siya ang mananalo. At kung sino ang mananalo, meron ako maliit na pa-premyo sa inyo. Naintindihan ba mga bata? Ayan. Ay, mamaya ito ang puzzle. Yan, ganito lang. Maaari kayong pumili ng isang representative sa inyo. Adit, dito ka. Dito ka sa. Tapos, dito yung didikit ang inyong puzzle na.
Ready ba ang bawat grupo? Oo. Maaari na magsimula. Ayan, wait na. Ito sa'yo. Go for squad. Dahil paano? Yan, tapos na ang ating palaro dahil may nasunod na. At ang nakita mo natin na ang nanalo ay ang group. Group 1. Ayan. Maaari ba bigyan natin ng pang-bet club ang inyong nanalong grupo? Alam niyo ba kung paano gawin ang pang-bet club? Hindi po. Okay, ganito lang yan. Tumingin dito sa unahan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pat na pat, bet na bet, pak bet! Kayo nga? 1, 2, 3, 1, 2, 3, pak na pak, bet na bet, pak bet. Ayan, makusay. At dahil nanalo ang ikalawang group, ang unang grupo, meron sila maliit na group 2 para sa inyo. Yan. Naging masaya ba kayo sa ating palaro? At dahil naging masaya kayo, meron pa akong inihanda isang aktibidad. At ito naman ay tinatawag na pass the pen. So, ang gagawin nila, meron ako dito marker kung saan magtatanong ako kung anong number at kung sino ang magkakata ng number na yun, siya ang sasagot ng aking mga tanong. Naiintindihan ba, grade 3? Anong gusto mong number? Ano bigyan mong number? 5. O mag-count ka ng 5 mapunta dito. 3, 4, 5. Ayan. Hindi ko na siya marker. So, meron ako dito flashcards. Ang tanong mo ay, ano ang napapansin mo sa larawan na ito? Tayo, mayroon ka naman. Ano po tayo? Parang nilalan po na. Yan, nila na halaman. Or para siya ano ay yung maliit na halaman na ng sigaret. Lahat yan, tama. So, ikaw naman, ano favorite mo nga doon? Nine ka bang mag-count ng 1 to 9? 5, 6, 7, 8. Ano naman ang napapansin mo sa larawan ito? Parang mali? Ano? Ayan, tama. Ang larawan nito ay seed. At ano naman ang, dahil nasagot nyo na yung pangalawa, ano naman sa tingin nyo ang larawan ito? Puno or yung pinaka-plant?
May kasunod. Ayan, maaari ba pakibasa ng ating unang stage? Ay, ulit. Go ahead. Go ahead. Maaari ba pakibasa ng una nating stage ang seed? Seed is a small part of the plant that can grow into a new plant. Ayan. Ngayon, seed nito ang nakakapansin kapag nagtatanim ang nanay at tatay sa kanilang bakuran. Ayan. Di ba kapag nagtatanim ang ating nanay at tatay, ang ginagawa muna nila ay ang pagpapatayo ng mga seeds or mga buto upang itanim sa mga lupa o may pinrepare nila ang lupa. Yung tinatawag natin ay yung plant. Di ba kapag napapansin nila na pinatuyo natin nga mga seeds ay medyo tuyong-tuyo na or medyo color black na siya or brown, di ba siya ay maaaring nang itanim. At pagkatapos, hindi ba nakikita din natin na naghahanda sila ng plant or yung sa Tupperware na malaki, doon sila naglalagay ng lupa at doon nila tinatanim ang ating mga seeds. Ngayon naman, ang seeds na ito ay, kung mapapansin natin, kapag may tanim na siya, lilipas ang ilang araw, siya ay, ang unang susulay sa kanya ay ang ugat upang kumuha ng nutrients. Ngayon, pag nakakuha na ng nutrients, ang seed na ito, nakakuha ng nutrients mula sa lupa o sa mga insekto na pumupunta sa kanya, nagkakaroon siya na mapapansin natin kada araw or linggo, mapapansin natin siya sa lupa na nagkakaroon ng suloy or yung kulay na sumusuloy, yung kulay green or white na sumusuloy doon sa lupa, di ba? Oo. Yan. At ito naman ay yung pangalawang stage. Maaari ba kung makibasa? Small plants, seed. A small plant is a small plant is a young plant that has just started to grow from a seed. Ayan. Dito napapansin natin, kapag nagtanim nga tayo ng seed, nakasarin tadaan linggo or so, mapapansin natin na unti-unti yung sumusuloy na punla doon sa kanyang seed, kung saan makikita natin na meron siya maliit na sama at saka maliliit na dahon. Ngayon, kung bakit nagkakaroon ng ganito din, mapapansin natin na nalalaman natin dito na kapag maganda yung lupa or may mga nutrients siya nakukuha, nabubuhay yung tinanim natin seeds at nagiging small plant na. So, ano yung pinaka-last stage naman? Broad plant. A broad plant is a plant that is already big and fully grown. It can make flowers and seeds. Ayan, dito na natin makikita yung pinaka-plant or puno na namunga. Makikita natin na kapag sapat yung nutrients na nakukuha ng isang seed, ng isang small plant sa insekto or sa mga lupa, at gayon din sa sikat ng araw at tamang pag-aalaga sa isang halaman, makikita natin na yumayabong, nagkakaroon ng matingkad na kulay, nagkakaroon ng madaming dahon at nagkakaroon din siya ng bunga. At sinasabi din dito na ito ay will make flowers and seeds na kung saan yung bunga nito at yung seeds ng bunga nito ay maaari pang itanim upang magkaroon ng pinakabagong halaman. Ngayon naman, naintindihan niyo ba ang ating tinilakay ngayong araw na ito? Sige nga, kung naintindihan niyo ang ating tinilakay ngayong araw na ito, ano nga ibig sabihin kapag nakinig niyo ang
narito sa mga. Yes, ay ano pang Ivan? Sige nga. Small part of the nagsisimula ng palpitation. Yan, tama. Maaari bang bigyan siya ng packlet clap? Ayan. So, may isa pa akong katanungan. Why is plant need to grow? Sige nga. Sige nga po. Para po na tuloy-tuloy po yung mga puso po sa kapaligiran natin na nakakatulong din po para magkaroon po tayo ng pag-ibig. Yan, mahusay. Maaari din bang bigyan siya ng packlet clap? Ayan, dahil nababatid ko na kayo ay marami nang natutunan at masaya kayo sa ating talakayan, meron pa akong inihanda aktibidad. Maaari ba pakibasa ng directions? Maaari itong gawin sa inyong kwaderno. Bibigyan ko lang kayo ng 2 minutes para sagutan. Tapos na ba mga bata? Yes. Sino ang susugat sa number 1? Sige nga po. Ikaw po. Sino sa number 2? Sino sa number 3? Sino naman sa number 4? Ang aking sumagot. Sige po, ikaw. At sino sa number 5? Sige po. Ayan. Basahin ka natin ang ito natin kung tama ang iyong mga sagot. So, a seed can grow into a new plant. Tama ba o mali? Number 2. A small plant is also called a seed. Mali. Mali? Opo. Magaling. Mali ka dahil dapat ay False. So, number 3. A grown plant can make seeds. Yes. Tama. Number 4. A seedling is bigger than a grown plant. False. Tama. False. At ang pakuli ay, a seed is a small part of a plant. True. Yes. Okay, mahusay. Lahat kayo, sila, dito na ako ng perfect score. Ma'am. Ayan, mahusay. Maaari bang bigyan ulit natin ng packet clap ang mga perfect scores? Ngayon, meron ba akong pinagdag sa aktibidad dahil natutuwa ako at nakukuha niyo ang ating kalakayan ngayong araw. Ay, ganito yung directions. Meron akong inihanda sa inyo ang tig-isa 5 paper kung saan mag-drawing kayo ng sarili nyo life cycle of a plant. At lalagyan nyo siya ng label. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minutes to do that.
Tapos na kayo? Maaaring ba nga po tayo sa cyber? Ipakita natin ng drone. Sabihin niyo na rin kung paano yung ginawa. So, ito po yung ginawa naming life cycle plan. So, unang po, nagsimula siya sa seedling, or small plant. Then, after that po, naging grown plant na, or tuloy naging plant na siya. So, paano po namin ito ginawa? Nagkaroon po kami. Yan. So, kung maaari mo bigyan siya ng packet lang. Sa atin, mas ang ngayon naman po, sa yung cycles po ng plant, una po ay yung seed o yung buto pa lamang po. Kasunod po ay nagkakaroon na nga po siya ng suloy. Then, kasunod po ay nagiging halaman na po siya at nagkakaroon ng bulaklak. Then, yun po, doon po nagpo-form yung isang halaman. Yan, husay na, pagbigyan din siya ng packet clap. Yan, mahusay. Dahil alam ko na marami na kayo natutunan ngayong araw nito, meron ako sa inyo ipapagawa assignment. Ito ay gagawin nyo sa inyong bahay. Dudrawing lang kayo ng mga halaman at ipaliwanag ito. Naiintindihan ba mga bata? Ayan, tapos na ang ating talakayan sa araw na ito. Maaari ba kung sa tayong lahat para sa ating closing prayer? The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tapos na